Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today at pag-usapan natin itong naging reaction video ni Duterte TV tungkol sa interview kay BBM ng media dahil sa kanyang flood control fiasco. No? Pasensya na po kayo, very husky ang aking boses. Tayo po ay meron pang remnants ng influenza. No? Karoon ka nga ng school break, tapos nangyari naman sa'yo, nagkasakit ka naman. It doesn't make sense. Parang, wala. Sinave ka lang na maging absent sa class. So, ito, nag-uusap tayo ngayon. So, ito nga guys, no, hindi pa natin to actually napapanood. Okay? So, titingnan po natin ito as it comes and magre-react tayo based sa mga sinasabi rito ni Duterte TV. Nandiyan ang mga flood control. Oops, wait. Iano natin. Check lang natin. Audio. There you go. Yan na natin, guys. Chuk. Lagyan natin dito. Para hindi mag-feedback. Overwhelm lang. Ang tagal na po namin hinahanap yung flood control. Hindi nyo man lang po maipakita. Kahit isa man lang doon sa 5,500 na flood control na sinasabi nyo. Alam mo, ito kasi problema natin dyan, ano? Unang-una sa lahat, sino bang nagmalaki ng flood control na yan? Hindi ba si BBM? Ngayon, after niya ipagmalaki yung flood control, after a few days ng kanyang SONA, lumubog po ang kamay nilaan. Okay? Kaya tuloy, ang sabi ng mga kababayan natin, na fact check itong si BBM. May gumawa ba ng storya? Reminis, nagpakalat ba yan ng fake news? Mismo si Mother Kalikasan na ang nag-fact check sa flood control na sinasabi. I even saw one comment sa isang post ni Miss KLC. If I remember it correctly, in sa context lang ng pagkakasagot ni KLC doon sa Matikos. Si Duterte nga daw more than 11,000 na flood control ang pinagawa during his term. Pero bakit daw binaha? Sagot naman ni KLC sa kanya, oo, nag-i-exist yung mga flood control na yan. Pero that doesn't mean na papabayaan mo yung flood control. Kailangan mo rin, of course, alagaan at i-maintain. Parang sasakyan lang yan, guys, eh. 'Di ba? I'm very sure maraming nagkalat na flood control dito sa atin sa buong Pilipinas. Pero, kahit gaya nga ng mga sasakyan natin, meron nga tayong ginagawang PMS. 'Di ba? Preventive maintenance. Eto na lang. Umaasa ka pa ba na ma-maintain ng maayos yung mga flood control? Samantalang ang NAIA natin, taon-taon na lang. Puro kapalpakan, simulang umupo itong si BBM. 'Di ba? Sige nga. Kung yung paliparan natin, hindi nga ma-maintain. Hindi ko na to, sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano pa ang pagmamay-ari ng Pilipinas or kinokontrol ng gobyerno ng Pilipinas. Dan ang huli kong alam, ang last straw is yung NAIA. Tapos ni-let go nila. Imagine niyo, no? Bagong Pilipinas, from 300 per day na parking overnight dyan sa NAIA Terminal 3, naging 1-2. Sinong gagong mag-iiwan ng sasakyan nila dyan? They'd rather pay an X amount of money sa mga private parking lot that they're going to pay 300 a day. Kaysa mag-park ka dyan sa NAIA. Hindi na siya convenient Nakakabutas na talaga siya, hindi lang ng gulong. Pero pati ng bulsa mo. Can you just imagine that?
Hinayaan ni BBM na ma-privatize ang management ng ng NAIA para lang lumubog ang mga kababayan natin na laging nandiya-diyan. Yung mga empleyado, lalo na yung mga piloto, mga flight crew na nagpa-park diyan, kawawa. Akala naman natin napakalaki ng mga sweldo ng mga yan. Of course not. I have a lot of friends na nasa industry ng ganyan, ng what do you call it, aviation, 'di ba? So, kung pupunta naman tayo dito sa point na BBM would even care na i-maintain ang mga flood control na napagawa ng mga previous administration. Tapos pinagmamalaki niya yung 5,500. And then nung binaha, hinahanapan siya ng flood control, wala na siyang mapipikon siya. How stupid can that be? Tapos ang sagot mo pa sa amin, galit ka na nga. Ang sagot mo pa, andyan lang yun. Ha? Asan nga, hindi ka namin makita eh. Tapos ang sagot mo, andyan lang yun. It reminds me nung inaano na siya, nung nagbe-briefing na, kamot ulo si Gago. Tangina, anong gagawin natin? Tapos ngayon, nahanapan ka ng flood control, sasabihin mo, andyan lang yun. Tanginang yan, pakita mo kung nasaan. Andyan lang yun. Ba't na kasi hinahanap? Gusto po namin makita, Mr. President. Ha? Ipakita nyo po, nakaraan, nabangga ng barko. Diba? Nabarahan ng basura. Eh, ang laki ng baha. Nalunod po ba yung flood control? Putang inang yan. Flood control na nalulunod ngayon. Abay, lagyan nyo ng yan. Anong tawag doon? Vest para lumutang. Kasi ang alam namin, invisible po yun eh. Kaya nga, mabait pa to si Duterte TV. Invincible daw. Ako non-existent eh. Kasi kung nag-i-exist yan, kahit invisible yan, dapat nararamdaman ng mga tao, hindi ba? Po hinahanap namin eh. Pakitanggal po yung invisibility. Baka nasa settings lang po yun, ha? Sir, I think kailangan mong buhusan ng ng white glue yung Elmer's. Para pag kumapit, imagine mo, ang dami mo itatapon na na Elmer's glue para lang mag-shape up yung flood control. At the end, tayo rin yung mapipikon kasi hindi nag-i-exist. Hindi namin makita, sir. Hindi po namin makita. Wag po na isisi sa climate change. Diyos ko naman. Diyos ko naman, sir. Lahat na sinisi mo, sir. Kulang na lang, pati yung mga pulubi, sisihin niya, baka sabihin kinalakal yung flood control. Buha ka ng shit talaga to si baby. Baka sa susunod, isisin mo na sa nanay mo yan. Ay, bumaha po kasi kasalanan po ng nanay ko. Kumanta ng My Way eh. At yun na mga kabayan, pag-usapan nga natin ito ang nangyaring interview, ambush interview dito kay Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Batangas, na kung saan marami nga pong namatay dahil nga po sa landslide. Yan po ay unang pinuntahan ni Pangulong Duterte at nag-viral po yun sa social media, ngunit hindi po binalita ng mainstream media. Do you really expect? Diba? Daming asa dito. Do you really expect na ibabalita nila yan? Diba? Of course not. Ang gusto nga nilang mangyari, pabagsakin ng mga Duterte. So, lahat ng magaganda at ikababango ng mga Duterte, hindi nila yan papansinin. Ganyan mga kaulol yung mga mainstream media na yan. Diba? Sinisinghot-singhot pa ako. Diba? Can you just imagine kung gaano kalaki yung turnaround na nangyari sa mainstream media? Nung nanalo si BBM noong 2022, ang inakitang-kita mo sa pagmumukha ng mga anchor ng mainstream media, yung pagkadismaya nila. Hindi ko alam kung gaano kalaking milyones o gaano kalaki yung sinalpak sa mga bumanganga ng mga hayop na yan.
para magkaroon ng blind side pagdating sa mga pinagagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Tapos, yung mga magagandang ginagawa ng mga Duterte, putang ina, pinapapangit. Diba? Totoo lang, laki ng utang na loob ko sa sa administrasyon ni Bongbong Marcos kung ba't ako marunong at magaling na magmura ngayon. Kasi sa totoo lang, mapapamura ka sa mga pinagagawa nitong hayop na to eh. Diba? Ito yung mga itsura niyan. Ngayon, siguro nakita ni Bongbong, pinuntahan na niya rin ng mga kabayan. Ang mali lang mga kabayan, pumayag po siyang magpa-ambush interview. Kilala nyo naman po si Bongbong, no, mga kabayan. Pag ito na-ambush interview, kung ano nang pinagsasabi mga kabayan, dapat dito laging scripted din eh. You never know. Mga kabayan, bago nga pala tayo dumiretso sa video natin mga kabayan, gusto ko lamang magpasalamat sa mga bagong members. Mga kabayan, kung gusto nyo pong mag-join at mauna lagi sa mga videos sa ating channel, at kung bago ka pa sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-hit at like, share, subscribe button para lagi kang updated sa mga TV, obvious naman, subscriber mo ako. Kabayan, panoorin na natin to. Excuse me. I don't want to talk about, I need to talk about what's happened here. At nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At alam mo kung bakit nangyari yan sa Batangas? Dahil sa kapalpakan mo. Sa kapalpakan ng leadership mo. Sa kapalpakan ng mga tao mo sa kabinete. Sa kapalpakan ng mga tao sa baba nila. At saka sa pagiging corrupt, no? Ng mga local officials siguro diyan. Pati ng mga tao mo sa loob ng ahensya ng DPWH. Pati na rin ng Congress. Definitely, hindi natin tatanggalin ng mga taga-Congress dyan. Sino bang congresswoman dyan sa nasasakupan na yan? Parang kailan lang si Luis, di ba, pinagmamalaki niya? No? Simula raw naging House of Representative naging Speaker of the House itong si Romualdez. Umuulan daw ng grasya ang putang inang Batangas. O ngayon, umuulan ng disgrasya. Asa na si Luistro? Nakita ba pagmumukha niyan dyan? Marami talagang ang laki na talaga ng tubig. Marami nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 411. Mga bayan, nandyan lang daw po yun. Utang ina, nag-compare na. Nag-compare na si Gago. Boss, EBM. Para lang malagpasan mo. Para lang masagot mo. Kahit walang sense yung mga pinagsasabi mo. Iko-compare mo na yung Undoy kay Christine. So, tingnan natin to naging post dito ni Tio Moreno. Palakayin natin guys para ma-appreciate ninyo. So, ayon dito, under ng Yolanda, 315 kph, 6,352 died, 1,771 missing. Nung kay Bagyong Rolly, 298 kph, highest wind speed, 20 dead, 3 missing. Pero ikaw, si Christine, imagine mo na, comparing the two, Kay Christine, 145 kph lang. Pero 146 dead, 91 injured, 3 missing. Diba? Ano sabi dito ni Tio? This is what we mean by task delegation. While it's true that the president, like any leader, cannot be everywhere at once, he must still oversee everything by delegating essential tasks. It's both unreasonable and attention-seeking to suggest that he should always be hands-on, present during disaster as Leni Robredo often was.
The physical presence of a high-ranking official at disaster site is not necessary and can compromise safety and security. This part, I agree. Okay, this part, I agree. Lenny Robredo's appearance were often seen as photo opportunities enjoyed. That said, Lenny's display of visibility were at least somewhat acceptable than BBM's action. At least tumulong kahit papano. What is unacceptable, however, is a president who lacks direction during crisis. Oh, tingnan nyo na lang yung data na yan. Di ba? Imagine mo sa tatlo yung mukha pa lang namamagana yung kay BBM. Si BBM ang pinakabata yata dyan. Sige nga. I even remember before, no, during I think there was a session sa Senate na ginisagisa nila si VP Sara because hindi niya masagot yung mga tanong. In a way na pag may tinanong, kinocall niya yung attention nung nagli-lead nung, what do you call that, nung department. Yun yung tinatawag mo task delegation eh. Even if she spread those tasks dun sa kanyang mga staff, at the end of the day, lahat ng ginagawa ng staff niya, alam ni VP Sara. Kaya nga, nung pinatawag siya sa Congress, no, sa House of Representatives, siya lang mag-isang humarap. Wala siyang sinamang kahit sino. Do you really think si BBM may ganong klaseng skills? Hindi task delegation eh. Leadership. Diba? Oh, balik tayo dito kay Duterte TV. Yung flood control, mga kabayan, nandyan lang daw po yun. Sino muna po nagsabi? Yung mga flood control, nandyan lang yun. Ba't nyo kasi hinahanap? Andyan lang yung flood control eh. Invisible nga lang. Huwag nyo na kasing hanapin. Andyan lang yun. Sana nga, pwede yun, na hindi natin hanapin. Diba? Hindi naman natin malalaman na meron palang flood control. Diba? Kung hindi, binagyo ang mga kababayan natin. Malamang kung hindi lumulubog ang ang Metro Manila, ang Batangas, ang Bicol, ang Laguna. Kung may flood control yan, kung maayos ang pagpapagawa ng flood control na yan. Pagkakatandaan yung mabuti. Hindi na po bago ang mga bagyo sa atin. Hindi na rin po bago ang pagbaha ng mga lugar na ito. Ang nakakatawa, may mga lugar dito sa Pilipinas na hindi naman binabaha dati, pero binabaha na rin ngayon. Now, the question is, bakit? Tumaas ba talaga yung tubig? Lumubog ba yung lugar na yun? Bumaba yung lugar na yun? We don't know. Ano ba talaga ang pinakatrabaho ng DPWH? Kailangan ba nilang tanungin? Based on their studies? Ang pag-asa? Na ano ba yung mga possibilities kung gaano kataas ang pwedeng itaas? Diba? Ng tubig galing sa dagat, papasok lalo na sa mga nakatira sa Aplaya. Ngayon, ito pa isa problema natin. Tuwing bumabagyo, may mga taong nakatira sa Aplaya. Yung iba dyan nagsisquatter. So yung mga squatter dyan, dapat nire-relocate nyo na kaagad sa mas safe na lugar. Hindi temporarily but permanently. Yung mga tao na may mga properties na minana dyan, malapit sa Aplaya, na madalas binabaha, bakit hindi na lang bili ng gobyerno yung yung mga properties nila, gaya ng ginagawa nila doon sa mga nakatira sa tabing riles? Tapos paggawan nila yung lugar na yun, mas maayos na flood control. I remember, sabi nga ng lola ko sa akin,
Kasi once upon a time, may lolo ako naging congressman sa Sorsogon. Ngayon, isa sa mga pinagawa daw ng lolo ko na sobrang pinagpasalamatan ng mga taga Sorsogon is yung flood control. Yung parang, may pinagawa siya ron eh, na hanggang ngayon nandoon pa rin. And we're talking about more than, 5 decades ago? 6 decades ago? Nandun pa rin. Kaya actually, ang lolo ko, no, kapatid siya actually ng, kapatid siya ng lola ko. Yung lolo ko na yun, ano siya, well-loved, well-respected ng mga taga-Sorsogon. Hindi lang nag-continue yung mga anak niya sa politics. Meron isa naging vice mayor. Pero hindi na nag-pursue pa ng politics. Kaya namamayagpag ang mga eskodero sa Sorsogon. Diba? Anyway. At the end of the day, sino ba may hirapan yan? Di ba tayo lang din naman? This is not about Marcos anymore. This is not about BBM anymore. This is about the safety, the security ng mga kababayan natin. Kung kaya naman nilang bilhin yung mga properties na nakatira sa Aplaya to keep them always safe, i-relocate nila dyan sa mga pabahay ni BBM na, again, parang flood control, hindi natin alam kung nag-i-exist. Ilang taon na si BBM? Magtatatlong taon na. Hindi pa natin nakikita na nagkakaroon ng turnover. Sabi nga ni BBM, every year, 1 million ng 1 million ang iti-turnover or ipapagawa, whichever. Magtatatlong taon na si BBM. May na-turnover na ba? Yung mga na-turnover na nakita natin, galing pa sa mga naging trabaho ni PRRD. Anyway, ito lang yan guys eh. Paulit-ulit lang tayo maglulukuhan dito. Tuloy-tuloy lang din ang panggagago sa atin na administrasyon ni Bongbong Marcos. Diba? Hindi mo kailangan maging anti or pro Bongbong Marcos. Kailangan mo lang maging pro-Pilipino at pro-Pilipinas. Kung ganyan ang presidente mo, hindi nyo ma-identify kung saan nakalagay yung mga putang inang flood control na yan. Abay, dapat ngayon pala nag-iisip ka na. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo alam kung may maayos na flood control sa area mo. Ikaw bilang bilang isang Bongbong Marcos supporter ka o loyalista ka, baka isa ka na one day, nagmumura sa kanya dahil lumubog ang bahay mo, nawalan ka ng ari-arian, o baka may mangyaring hindi maganda sa pamilya mo dahil na-overwhelm yung tubig at hindi kinaya ng flood control. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts niya. Okay lang ba kayo kung sagutin kayo ng ganyan ni Bongbong Marcos, nandyan lang yung flood control na yan? Diba dapat to see is to believe?